Golden State Warriors versus OKC Thunder, Game Preview and Injury Report. Ang nalalapit na laban sa pagitan ng Oklahoma City Thunder at Golden State Warriors ay isa sa mga pinaka-inaabangang sagupaan sa kasalukuyang season ng National Basketball Association. Sa bawat pagkakataon na nagtatagpo ang dalawang team na ito, inaasahan ng mga fans ang isang mataas na antas ng kompetisyon dahil parehong may malalakas na roster at mga superstar na kayang magbago ng takbo ng laro. Gayunpaman, sa paparating na matchup ng dalawang teams, ang isa sa pinakamalaking usapin ay hindi lamang ang kanilang taktika o estratehiya sa laro, kundi ang dami ng mga manlalarong may iniindang injury na maaaring makaapekto sa kanilang performance. Ang Oklahoma City Thunder ay patuloy na itinuturing na isa sa mga pinakamapanganib na team sa Western Conference dahil sa kanilang young core at sa kahanga-hangang paglalaro ng kanilang superstar na si Shai Gilgeous-Alexander. Kilala si Gilgeous-Alexander sa kanyang mahusay na pag-score, mabilis na pag-drive sa loob ng paint at kakayahang gumawa ng plays para sa kanyang mga kakampi. Sa kabila nito, hindi rin nakaligtas ang Thunder sa problema ng injuries ngayong season. Kamakailan lamang ay bumalik sa aksyon si Gilgeous-Alexander matapos ma-sideline dahil sa abdominal strain kung saan agad siyang nagpakita ng dominanteng laro sa kanyang pagbabalik. Bukod sa kanya, ang OKC ay may ilang mahalagang players na kasalukuyang nasa injury list. Isa sa mga pinakamalaking kawalan para sa team ay si Jalen Williams na may hamstring injury at inaasahang hindi makakalaro sa nalalapit na laban. Ang pagkawala niya ay malaking dagok dahil siya ang isa sa pinaka-versatile na player ng Thunder na kayang maglaro sa magkabilang dulo ng court, depensa man o opensa. Bukod kay Williams, may ilan pang Thunder players na hindi makakalaro dahil sa injury. Ang center na si Isaiah Hartenstein ay may calf injury at hindi rin inaasahang makakalaro sa laban kontra Warriors bukas. Gayun din, ang defensive guard na si Alex Caruso ay may hip injury at hindi rin available para sa laro. Ang rookie guard na si Ajay Mitchell ay nasa injury list din dahil sa abdominal injury, habang si Brandon Carlson ay may back soreness na naglalagay sa kanyang status na questionable o out. Ang mga injuries na ito ay maaaring magpabago sa rotation ng Thunder. Sa ganitong sitwasyon, inaasahang mas malaking responsibilidad ang babagsak sa mga players tulad ni Chet Holmgren at Luguentz Dort na kailangang magbigay ng solidong kontribusyon upang mapanatili ang kompetitibong antas ng kanilang team. Si Holmgren bilang isa sa pinaka-promising na young big men sa liga ay may kakayahang magbigay ng shot blocking, rebounding at outside shooting na maaring maging susi sa laban kontra Warriors. Sa kabilang panig naman, ang Golden State Warriors ay dumaranas din ng seryosong problema sa injuries. Ang pinakamalaking usapin para sa Warriors ay ang pagkawala ng kanilang franchise superstar na si Stephen Curry na kasalukuyang nagpapagaling mula sa isang knee injury na tinatawag na patellofemoral pain syndrome o runner's knee. Dahil dito, inaasahang makakaliban siya ng ilang laro, kabilang na ang matchup laban sa Thunder. Ang pagkawala ni Curry ay may malaking epekto sa Warriors dahil siya ang pangunahing scorer at playmaker ng team. Kapag wala siya sa court, nagiging mas mahirap para sa Warriors na makabuo ng offensive rhythm dahil sa kanyang kakaibang shooting ability mula sa 3-point line. Sa katunayan, ang Warriors ay nagkaroon ng hindi gaanong magandang record sa mga larong wala si Curry na nagpapakita kung gaano siya kahalaga sa sistema ng team. Bukod kay Curry, may iba pang players ng team na kasalukuyang nasa injury report. Ang forward na si Jimmy Butler ay hindi rin makakalaro matapos sumailalim sa operasyon dahil sa torn ACL na isang seryosong injury na karaniwang nangangailangan ng mahabang panahon ng rehabilitasyon. Ang Warriors ay may ilang karagdagang injury concerns, kabilang sina Moses Moody na may wrist injury, Will Richard na may ankle sprain, at Gary Payton na may ankle issue ngunit maaaring makalaro depende sa kanyang kondisyon sa araw ng laro. Mayroon ding issue sa kalusugan si Kristaps Porzingis na nag-miss ng ilang sunod-sunod na laro dahil sa illness na nagdulot ng karagdagang problema sa rotation ng Warriors. Dahil sa dami ng injured players sa Warriors, inaasahang mas malaking responsibilidad ang mapupunta sa mga veteranong players tulad ni Draymond Green, pati na rin sa mga batang players na kailangang mag-step up upang mapunan ang kakulangan sa lineup. Kilala si Green sa kanyang defensive leadership at playmaking,
kaya mahalaga ang kanyang papel lalo na kung wala ang pangunahing scorers ng team. Sa kabila ng mga injury na nararanasan ng parehong teams, ang matchup na ito ay nananatiling kapanapanabik dahil sa estilo ng paglalaro ng dalawang team. Ang Thunder ay kilala sa kanilang mabilis na pace, agresibong depensa at pag-asa sa athleticism ng kanilang mga batang players. Samantala, ang Warriors ay matagal nang kilala sa kanilang ball movement, 3-point shooting at sistema na binuo sa loob ng maraming taon. Inaasahang magiging mahalaga ang papel ni Green na kilala sa kanyang matinding depensa, mataas na basketball IQ at kakayahang mag-organisa ng opensa kahit hindi siya ang pangunahing scorer. Sa loob ng maraming taon sa liga, napatunayan ni Green na siya ang puso ng defensive system ng Warriors at sa laban na ito ay malamang na siya ang magiging pangunahing tagapagbantay laban sa mabilis at malikhain na opensa ng Thunder. Kasama niya sa frontline ang veteranong sentro na si Al Horford na bagaman kilala sa ibang teams sa nakaraan ay patuloy na nagbibigay ng malaking ambag sa anumang lineup dahil sa kanyang leadership, shooting range at matibay na depensa sa ilalim ng ring. Ang kakayahan ni Horford na magbukas ng espasyo sa opensa gamit ang kanyang outside shooting ay maaaring maging susi upang mahila palabas ng paint ang mga big men ng OKC, lalo na ang batang shot blocking phenom na si Chet Holmgren. Kapag nagtagumpay si Horford na pilitin si Holmgren na lumayo sa rim, maaaring magkaroon ng mas maraming driving lanes ang mga guard ng Warriors. Sa backcourt naman, malaking papel ang gagampanan ni Brandon Podziemski at De'Anthony Melton. Si Podziemski sa energy, rebounding at playmaking, habang si Melton naman sa depensa at pag-steal ng bola. Gayunpaman, magiging mahirap ang laban dahil sa Thunder, lalo na sa superstar guard na si Shai Gilgeous-Alexander, na kilala sa mahusay na scoring, footwork, control sa tempo, at kakayahang makakuha ng fouls. Kahit bantayan siya ni Melton at Green, mahirap pa rin siyang pigilan kapag nasa ritmo na. Malaki ang magiging papel ni Holmgren para sa OKC dahil sa kanyang taas, haba ng braso, at kakayahang mag-shoot kahit bilang big man. Bukod sa pagbablock ng mga shots, kaya rin niyang maglaro sa perimeter at magbigay ng spacing sa opensa. Ang kanyang laban sa loob kontra kina Green at Horford ay mahalaga dahil maaaring doon matukoy kung sino ang makokontrol sa rebounding at rim protection. Samantala, si Lu Dort naman ang pangunahing perimeter defender nila na kilala sa matinding on-ball defense at energy. Posibleng siya ang italaga upang bantayan ang pinakamapanganib na scorer ng Warriors o pigilan ang momentum ng kanilang backcourt. Ang laban ay hindi lang simpleng game kundi paghaharap ng dalawang magkaibang estilo. Ang karanasan at depensa ng Warriors laban sa bilis, kabataan at scoring ng Thunder. Mananalo ang Warriors kung makokontrol nila ang tempo at mapipigilan si Gilgeous-Alexander, ngunit kung mapabilis ng OKC ang laro at magpakita ng malakas na depensa sina Holmgren at Dort, maaari nilang makuha ang momentum. Inaasahang magiging kapanapanabik at estratehikong laban ito.